Mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin sa oras na ito. Mag-umpisa na po tayo sa ating live devotion dito po sa lugar ng Door of Faith Baluarte, District 1 sa pangunguna po ni Pastora Marilu Maniego. Tayo po ay sama-samang umawit, magpuri at magpasalamat po sa Panginoon sa panibagong araw, sa bagong kalakasan po na ipinagkaloob niya po sa bawat isa sa atin. Salubungin po natin ito ng panalangin at pagpupuri sa ating Diyos. Mawit po tayo sa Panginoon. Pagising sa umaga. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. We worship you. We glorify your name. Hallelujah. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, at naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, at naghihintay ng pangusap mo. Ayaw kong makulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Minsan pa po. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, at naghihintay ng pangusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Ayaw kong magkulang. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Sa huli kong pagkakataon, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Lakas ko ay nanggagaling
Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Ang aming lakas, O Diyos, ang aming buhay ay nagmumula sa inyo, Panginoon. Kaya karapat dapat po kayong papurihan, luwalhatiin, dakilain, O Diyos, sa pamamagitan ng aming mga buhay. Kayo po yung Diyos na banal, Diyos na tapat, Diyos na hindi nagbabago. Salamat po, Ama, sa panibagong araw na ito. Napakabuti niyo pong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin po kayo, aming Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Minsan pa po tayo po ay manalangin. Hallelujah. Amang makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, patuloy po kaming naninikluhod na lumalapit sa inyo, O Diyos. Kilala niyo po yung bawat isa. Tuloy niyo nga po kaming paghindapatin sa umagang ito. Likhaan niyo po kami ng bagong puso. Pusong dalisay, O Diyos, na nagmumula sa inyo. Pusong mapagpakumbaba upang yung aming gagawin sa umagang ito ay kalugdan po ninyo. Salamat po, Ama, sa kalakasan, sa buhay, sa magandang umaga na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Sa oras po na ito, hinihingi po namin yung mayamang pagsama ng inyong Santong Espiritu. Kayo po yung magpahingalay sa bawat isa. Sa anak niyo pong gagamitin, kayo po yung maglagay sa kanyang labi ng inyong mga salita. At kayo po yung makita, ang kaluwalhatian niyo po yung makita, O Diyos. At kayo po yung maitaas. Ano man yung gawa ng kaaway sa umagang ito, upang mahadlangan yung inyong gawain, O Diyos. Ngayon pa lang ay sinasaway na namin at winawasak sa pangalan ni Jesus na taga-Nazaret. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Inaangkin na po namin yung katagumpayan po ng inyong gawain sa oras na ito. Salamat po, Ama. Salamat po, O Diyos. Kayo po yung patuloy na magturo, mangusap sa bawat anak niyo pong makikinig. Lahat po ng papuri, pagsamba at pagdakila ay sa inyo po namin ibinibigay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tinatawagan ko na po yung ating mensahero sa umagang ito, Pastor Samuel Castro. Amen. Pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa isang pagkakataon na magamit para makapagpahayag ng salita ng Diyos. At ang aking ibabahagi sa inyo po ay hango po dito sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 4. Alam kong itong talata na ito ay alam na ng mga matatagal na Kristiyano, ngunit hindi naluluma ang salita ng Diyos. Palagi itong sariwa na makapagbibigay sa atin ng kalakasan ngayong umaga na ito hanggang sa dumating ang Panginoon. Basahin po muna natin ang nilalaman po dito po sa aklat ng Hebreo 12 verses 1 up to 4. Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhin may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Verse 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sapagkat dili-dilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. Pagpalain po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ngayong umagang ito, ang binigay po sa aking mensahe ng Panginoon ay paano ba tayo makakapagpatuloy ng makakarating tayo sa hangganan, sa dulo. Paano tayo magkakaroon ng persevering faith? Paano tayo magkakaroon ng
ng katatagan sa ating pananampalataya. May naalala akong istorya, nung bata ako, may sikat na kwento sa amin, ewan ko sa mga bata ngayon kung sikat pa itong kwento na ito, si Pagong at si Rabbit. Sa ibang kwento ay si Unggoy. Sa madaling salita, nagpaligsahan sila, paunahan, at hinamon ni Pagong itong si Rabbit. Sabi niya, unang makarating doon sa finish line, no? At dahil tiwalang-tiwala sa sarili itong si Rabbit, ay nung nagsimula na yung laban, tumakbong mabilis yung Rabbit, at malapit-lapit doon sa finish line, siya'y natulog. At napasarap yung tulog niya, hindi niya namalayan, malapit na sa finish line si Pagong. At yung nakita niya, huli na ang lahat, nauna na si Pagong. Hindi importante kung paano ka nagsimula. Importante yon kung pinagpapatuloy mo yung nasimulan mo. Ngunit kung magaling ka lang sa simula, hindi ka makakarating sa dulo. Ang importante dito, mga kapatid, you start well and then you finish well. You start well and then you finish well. At dito po sa ating pinag-aaral sa Hebrews chapter 12, hindi tayo clueless, hindi tayo walang alam, dahil binigay na ng salita ng Diyos ang susi para tayo'y magkaroon ng pananampalatayang nagpapatuloy hanggang sa dulo. No? Kasi maraming Kristiyano sa panahon ngayon magaling lang sa simula. Yung tinatawag nilang ningas kugon. No? May mga tao sa Bible na ganon yung naging pananampalataya, gaya ni Samson. No? Naging kahinaan ng babae. Si Solomon naging kahinaan ng babae. Si Demas sa New Testament nagsimula, ngunit tinalikuran rin ang Panginoon dahil sa mundo. Kaya ito ay kailangan natin ngayong panahon na ito, yung sinatawag na consistency, yung pananatili, magpapatuloy. Kasi may mga mananampalataya na dating masipag, ngayon tamad na. Dating umaapoy, dating masigasig, dating magilas, maglingkod sa Diyos, pero nasaan na? So hindi importante yung magaling lang sa simula. Ang importante, mga kapatid, kung paano tayo magpatuloy at kung paano tayo naniniwala na dadalhin tayo ng Diyos hanggang sa dulo. To finish well. No? Ako po, prone rin ako dyan. Dati nasasabi ko sa mga live devotion. Dati, nung nagsisimula si Pastor Paul, subaybay, bawat umaga. Kamusta tayo ngayon? Are we consistent? O, maybe, naisip ko, kung ang gusto natin pakinggan ay ang salita ng Diyos, palagi tayo masasabik dahil ang Diyos ang nagsasalita. Ngunit kung ang gusto nating pakinggan ay kung sino yung tatayo, delikado po yun. Dahil yung hindi yung salita no kung sinong tatayo ang magpapalakas sa atin at magbibigay sa atin ng katatagan, kundi yung salita ng Diyos. Kaya kahit sino yung itayo ng Diyos dito sa live devotion na ito, masabik tayo hindi sa nagsasalita, kundi doon sa salita ng Diyos. Napakahalaga. Kasi ayaw ng Panginoon na yung mga dati nating ginagawa, hindi na nating ginagawa ngayon. Yung dati nating init sa kanyang na paglilingkod ay na napatahimik tayo ng pandemic, ng COVID-19 na ito. Diba? Babalayan ng Panginoon sa Revelation chapter 2 verse 4 to 5. Himayin po natin ang nilalaman po ng Hebrews chapter 12 verses 1 to 4. Una nating matututunan para tayo ay makapanatili at makarating hanggang dulo, run with endurance. Kailangan nating tumakbo ng buong tiyaga. Sabi po dito sa mababaw na salin, buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan.
kung pumirma ka dito sa takbuhin na ito, hindi pwede dito ang sumuko, mag-quit, o basta-basta na mag-give up. Kinakailangan para makarating tayo sa dulo, we should never give up. We should run with endurance. Sabi dito po sa ating talata, Hebrews 12 verse 1, it is like a race. Ito ay gaya ng isang paligsahan. So, ito po ay galing sa Gregong salita na egon. Ang ibig sabihin po na egon ay effort, sa madaling salita. So, yung effortless Christian, hindi yan makakarating sa dulo. Yung walang ka-effort sa paglilingkod sa Diyos. No? Kaya nasabi ni Pablo sa Philippians 4 verse 12, work out your own salvation with fear and tremble. Kaya, don't be effortless Christian. Ang ebidensya na ikaw ay tumatakbo, na nagpasimula ang Diyos sa iyo ng isang mabuting pananampalataya at nakikipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban, ay tatakbo ka ng buong tiyaga with effort, dahil ikaw ay may patunay na ikaw ay niligtas na ng Panginoon. So mga kapatid, tandaan natin, ang pagiging Kristiyano, it is not a 100-meter dash. Hindi ito ang maikling takbuhin. Ito ay nangangailangan ng matinding kalakasan dahil it is like a marathon. Mahabang takbuhin. Kaya nga dahil mahabang takbuhin, pwede tayong mapagod. Pwede tayong mapagod talaga. Pwede tayong masiraan ng loob sa kalagitnaan. Pwede tayong tamarin. Pwede tayong magsawa. Pwede kang panghinaan ng loob. Pwede kang tumalikod dahil sa haba ng takbuhin. It is a long distance run, mga kapatid. Ngunit, nasubukan nyo na bang tumakbo, mag-jogging, maglakad na kasama yung minamahal ninyo? Kahit gaano yung kalayo, ani mo'y maikli. Bakit? Yung kasama mo ay minamahal mo. Nakakapagod kapag ikaw lang mag-isa tumakbo. Hindi ka makakarating sa dulo dahil walang mag-cheer sa iyo. Ngunit ito po yung magandang balita. Sa ating takbuhin, ang kasama natin ay ang Panginoong Hesus. No? Makatatagal ka dahil meron kang inspirasyon at tiyak na always motivated ka dahil yung minamahal mo, si Kristo, si Jesus ay eternal, perpekto, kompleto, ay kasama mo. Kaya hindi ka manghihina. Kadalasan kasi hindi natin nare-recognize kung sino talaga yung ating kasama. Kung kasama natin ang Panginoon ay may panunokso ng panghihina, ngunit magpapatuloy ka. Tingnan niyo po, gaya ni Pablo, isang example natin ng natapos, started well and finished strong. Strong. Hindi lang well, strong. Sabi niya sa 1 Timothy 6 verse 12, sabi ni Pablo, ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Fight the good fight of faith, no? Hanggang dulo. Isang mabuting pakikipaglaban dahil kasama natin ang Panginoon. So, start well and end well. Madalas sinasabi natin, sa mga kabataan lang yung mga pangmalakas, ang mga paglilingkod. No? Kapag 10 years or 20 years ka na, hayaan na natin yung mga bata. At yung mga matatanda ay hayaan na nating manood na lamang. Kapatid, meron po sa mga church, alam niyo po, na hanggang kamatayan, hanggang sa dulo ng kanilang buhay ay umahayo. Hindi dapat natin pigilan yung sarili natin na maging patotoo na lang natin, noong bata pa ako. Noong bata pa ako, mainit ako sa Panginoon, ako ay tambouriners, ako ay kabilang sa choir, ako ay musician. Ang tanong ngayon, pinagpapatuloy mo ba yung pinasimulan ng Diyos sa buhay mo? Isa pang tinutukoy dito, yung endurance. Yung buong tiyagang pagtakbo. Sa Grego, hupomone. Ibig sabihin nun, to stay under.
Yung manatili ka sa sitwasyon na kahit mahirap, magtitiis ka alang-alang sa Panginoon. Hindi ka susuko, you don't quit, you keep going, at mananatili ka. And then you finish. Ikalawang tignan natin dito mga kapatid sa Hebrews chapter 12 verse Hebrews chapter 12 verse 1. Let us lay aside. Meron daw tayong tatanggalin. Meron daw tayong i-remove para makatakbo tayo ng maayos. Ano po 'yon? Dalawang bagay na tinutukoy po sa Hebrews 11 verse 1 ay 12 verse 1. Yung una, the weight problem, at ikalawa, the sin problem. Magkaiba po ito. No, yung kabigatan at yung kasalanan. The weight problem. Mahirap talagang tumakbo pagka may mabigat. Mahirap talagang tumakbo kapag may kasalanan. Yung weight problem kasi mga kapatid, ito yung mga bagay na hindi naman masasama. Ito yung mga bagay na good things. Sa totoo lang, it is a good things. Itong weight problem. No? Tingnan nyo nga po, kaya tayo nag-gain ng weight dahil sa ating mga good things na kinakain. Okay? Ito yung mga inosenteng bagay, kagaya ng mga wasted time. Yung mga nasayang na oras na dapat sana ikalaguna natin sa Panginoon, ay sinayang natin yung oras na yon. Maling mga prioritization, yung mga maling prioritize sa buhay, at yung masyado nating pag-iisip sa mga worldly matters, imbis na isipin natin ang mga bagay na spiritual. Sa unang tingin ay hindi masama. That is a weight problem, mga kapatid. Kaya nga, dahil dyan sa ating kaiisip sa mga worldly matters, mga maling mga prioritization, at maraming wasted time, kagaya ng paglalaro ng kung ano-anong mga mobile games, pag-FB, panonood nagsasayang ng oras, pagsasayang ng oras, nawawala na tayong ng oras mag-pray. Nawawala na tayo ng oras mag-aral ng salita ng Diyos, magbasa ng salita ng Diyos. At nasasabik na tayo sa mga bagay sa mundong ito dahil yun lagi yung pinagbubulayan ng ating isipan. Kaya dapat masabik tayo sa salita ng Diyos. No? Kaya nga sabi ng author ng Hebrews, anything or anyone, anything or anyone na magbibigay sa iyo ng hadlang para makatakbo ng buong lakas, ay kailangan nating itakwil sa ating mga buhay. Tingnan nyo po, ito pong weight problem na ito, kailangan nating mamili. Choose good things or great things. Mamili ka, mabuting bagay o mas dakilang bagay. Okay po? Katulad nito, kakain ka ba o magpa-fasting? Kung kumain ka, good thing yan. Pero kung magpa-fasting ka, that is a great thing. Amen po ba? Kailangan nating masolusyonan itong weight problem sa ating spiritual life para makatakbo tayo ng may kagaanan. Number 2, sin problem. Yan rin ay makakahadlang. Tiyak na makakahadlang sa ating pagtakbo. No? Talagang mapipigilan tayo dahil iyan ay pipigil upang makasunod tayo sa Panginoong Hesus. Kaya nga kailangan natin yung tanggalin. Paano? Repent and embrace the gospel of Jesus Christ. Hindi tayo makakarating sa finish line kapag hindi natin ito tinanggal. Alam niyo po, ang mga champion, ang mga victors, ang mga overcomers, ang mga panalo, ang mga nananalo sa laban, ay yung kanilang pinasimulan ay kanilang tinatapos. Mas lalong higit tayo mga kapatid dahil anak tayo ng Diyos. Walang anak ng Diyos na talunan. Walang anak ng Diyos na loser. Ang mga anak ng Diyos ay mananagumpay. Sabi pa nga po, di ba, sa Romans 8, we are more than conquerors. Kaya, tiyak ang ating tagumpay. Kasi sabi po sa Philippians 1 verse 6, di ba? He who began a good work in you will be faithful until it is complete. Basahin natin sa Tagalog. Natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Ibig sabihin, yung pinasimulan niya, ay tatapusin niya. Kaya nga yung mga taong nagpasimula at tumalikod, marahil hindi talaga totoo yung kanilang pananampalataya sa una pa lang. Kasi sino mang sumampalataya sa Panginoon,
yung nagpasimula ay tatapusin. Kaya nga po, ikatlong makikita natin sa Hebrews 12 verse 1, tayo daw po ay naliligid ng makapal na saksi. We are surrounded with a crowd of witnesses. On the context of Hebrews, mga kapatid, ipinupoint tayo nito dun sa Hebrews 11. Bago kasi dumating yung 12, may Hebrews 11. Ano yung Hebrews 11? The Hall of Faith. Na kung saan nakasulat doon yung mga taong ordinaryo, dahil nanampalataya sila sa Panginoon, nagtagumpay. Hanggang dulo, kagaya ni Abel, ni Enoch, ni Abraham, ni Moses, ni Noah. No? Lahat ay in-example ng author ng Hebrews, at then sinabi niya, naliligid tayo ng makapal na saksi. Kaya ang ibig sabihin ngayon, kung kaya nilang magpatuloy hanggang wakas, dahil sa pananampalataya, ikaw rin kapatid, ako rin kapatid, dahil sa pananampalataya makakapagpatuloy tayo hanggang sa dulo, dahil may mga taong nakagawa nun dahil sa kanilang pananampalataya. By faith, kung babasahin po natin Hebrews 11, by faith, by faith, by faith. Kaya tayo yung makakapagpatuloy hanggang wakas by faith. Kaya nga, para hindi tayo manghina, look around. Tignan natin yung mga taong nakapaligid sa atin na may taglay na pananampalataya at lalakas tayo. At higit sa lahat, look into the example sa Bible. Yung mga talambuhay kagaya ni Job, yung mga buhay ng mga nakasulat sa Biblia, ay hindi lang isinulat yon para sa wala. Isinulat yon para sa ikatututo natin. Sabi sa Romans 15 verse 4. Sunod sa Hebrews chapter 12 verse 2, isa pang dahilan kung bakit hindi tayo manghihina, at ito ang pinakasigurado, look up to Jesus. Look around and then look up to Jesus. Hebrews 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya, dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tignan niyo po, ano? Kung sumasampalataya kay Jesus, pinasimulan ka niya. And He is the author and finisher of our faith. Kaya bakit ka tatalikod kung siya yung nagpasimula sa iyo? Kaya kanya pinasimulan ng pananampalataya kasi alam niya na makakarating ka sa dulo, dahil siya yung author and finisher of our faith. Okay? Alam niyo po kung paano makakapagpatuloy sa Panginoon. It is by grace and by faith lamang, mga kapatid. Kung titingnan ninyo, kung titingin kay Jesus, fix your eyes on Jesus. He is the founder. He is the pioneer. Siya ang perfector, sabi sa malalim na salin. Enabler. Yan po ang Panginoon. Kung sumasa atin at makakapagpatuloy tayo. Sunod. At dito po tayo tatapos. Si Jesus ang ating dakilang example. Amen. Tignan niyo po, no? Look around, maraming mga taong dahil sa pananampalataya, nakapagpatuloy hanggang wakas. Nakipaglaban ng puspusan hanggang sa dulo. And then, look up to Jesus, fix your eyes on Jesus. Hindi ka manghihina, the author and finisher of our faith. At the same time, the author and finisher of our faith is our example. That is our greatest example. Sabi po dito sa bakit siya naging example? Dahil nung nabuhay siya sa daigdig, kumilos siya sa patnubay, sa kapangyarihan ng banal na spirito. Kaya kung sino mang nagsasabi na si Jesus ay hindi natin kayang gayahin, hindi po, binigay na sa atin yung banal na spirito. Kaya nga sabi dito tayo magtatapos sa Hebrews 12 verse 3 to 4. Isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Actually, mga kapatid, yung paglaban natin sa kasalanan, hindi naman pinapalabas ni Satanas yung ating mga dugo. Kaya hindi mahirap ang laban. Actually, ang ginagawa nga ni Satan, kinikiliti niya ang mga Kristiyano. Kinikiliti niya ng mundong ito. Pero tandaan natin,
hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban natin sa kasalanan. Kaya our greatest example is Jesus. Isip-isipin natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo upang hindi tayo humina. Bilang pagtatapos, mga kapatid, may sinabi pa po dito yung author ng Hebrews, look forward. Para hindi tayo manghina, tumingin tayo sa mga bagay na eternal. Tumingin tayo sa langit na bayan. Tingnan niyo po, dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya ikinahiya ang mamatay sa krus at sa ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Look forward. Tumingin tayo sa finish line. Tumingin tayo sa goal. Tumingin tayo sa eternal joy, eternal life, eternal heaven. Yung corona, naghihintay na sa atin. Yung gantimpala na igagawad sa atin, mga kapatid, naghihintay yun sa mga taong tumitingin tungo sa hangganan. Yung kayamanan ni Kristo sa langit ay naghihintay sa atin. Higit sa lahat, ang ating Panginoon, ang ating pinaka-gantimpala sa piling ng Panginoon. Purihin ang Diyos, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, tulungan niyo po kaming makapanatili. Tulungan niyo po kaming maging consistent. At yung mga dati naming ginagawa para sa inyo ay may pagpatuloy namin. Buong lakas. Hindi kami manghihina dahil may mga patotoo kami na nakasulat sa Bible, mga taong nakapaligid sa amin na may taglay na pananampalataya na galing sa inyo. Higit sa lahat, we fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. And then, Lord, you are our greatest example. At lagi kaming nakatingin sa langit na bayan. Hindi kami motivated, Panginoon, ng mga bagay sa mundong ito. We are motivated by the grace of God. Sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. At dahil sa aming pananampalataya, He who began a good work in us will complete it. Makakarating kami sa dulo dahil, Panginoon, kasama namin kayo. Hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan. Maging kalakasan ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. Maging awakening sa mga taong nakikinig sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin. Sa inyo lamang, Panginoon, ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.